Samantala lalo pang tumataas ang banta ng El Nino sa bansa. Pero bukod dyan, babala din ng pag-asa ang tungkol sa posibilidad ng mas madalas at malalakas pang mga ulan. Nakatutok si Eugene Fernandez. Sa tanong ng ilan kung El Nino na nga ba, pinaliwanag ng pag-asa na ang El Nino conditions ay nasa tropical Pacific region na at kasalukuyang more than 80% ang tsansa para ito ay tuluyang ma-develop. Pero huwag munang isipin agad ang matinding tagtuyot dahil ngayong panahon ng habagat, posibleng mas maunang maranasan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. So, of course, as we emphasized earlier, bago dumating ang tagtuyot, makakaranas tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan during the habagat season. Ito'y isa din sa mga expected nating impacts ng El Nino. Kaya naman mula Hunyo hanggang Setyembre, inaasahan ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ibig sabihin, hindi pa man dumarating ang pinaka-epekto ng El Nino, posible nang makaranas ng baha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Next po. So, what to do? So, during drought at during heavy rainfall events, so nakapaloob po dyan yung some of the conservation tips at yung ating mga disaster kit kapag meron po tayong mga heavy rainfall events, yung mga emergency disaster kit natin, kailangan pa rin po maging ready kahit po panahon ng El Nino. Pagdating naman ng Oktubre at Nobyembre, dito na posibleng magsimulang maramdaman ang paghina ng ulan sa ilang lugar. At kung magpapatuloy ang paglakas ng El Nino, maaari itong umabot sa strong o kaya ay very strong category hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kasama sa mga posibleng epekto nito ang dry spell, kakulangan sa tubig at mga hamon sa agrikultura at energy sector. Pero kaugnay nito, nilinaw ng pag-asa na hindi nangangahulugang wala ng malalakas na bagyo kapag may El Nino. Typhoon at super typhoon pa rin po category ang dominant na intensity or strength ng ating bagyo. At mas marami po naglalandfall ng bagyo na typhoon at super typhoon kapag October at November during El Nino years. Ating tandaan ang Ondoy 2009 ay El Nino year. But during the rainy season yun, di ba? Kasabay ng babala, inilunsad din ng pag-asa ang bagong Panahon mobile application. Layunin nitong maghatid ng real-time weather forecast, thunderstorm warnings, flood advisories sa tropical cyclone alerts, direkta sa mga cellphone ng publiko. Ngayong Typhoon and Flood Awareness Month, paalala ng pag-asa, habang maaga pa, kailangan ng maghanda. Dahil sa mga susunod na buwan, posibleng harapin ng bansa ang magkakasunod na banta ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat, posibleng matinding tagtuyot sa pagtatapos ng taon. Eugene Fernandez, IBC News.